Isa na namang napakagandang pagkakataon ng pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang tayo magkasama-sama dito sa ating programang sinusubaybayan ang oras ng pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Zabat Jr., ang inyong makakasama sa ilang minutong talakayan. At kasama nating muli si Pastor Nestor Ilioma, ang ating tagapagturo ng Biblia sa Manila Adventist College. Kamusta po kayo, Pastor? Pastor, napakabuti at alam kong ikaw ay pinagpapala at tayo ay higit pang makakatanggap ng mga pagpapala sa mga pag-aaral na ating tatalakayin at pangungunahan sa Himpapawid. Kaya nga ba isang napakagandang pagkakataon itong ganitong pag-aaral para sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin. Kaya hindi natin malilimutan na batiin ang lahat ng taga-subaybay ng isang mainit na pagbati. Muli, Happy New Year sa inyong lahat. At ganun din, nais kong banggitin ang isa sa masugid na sumusubaybay ng programa, si Brother Rome sa Marilao, Bulacan. So mainit na pagbati sa iyo at sa lahat ng sumusubaybay sa programang ito. Tayo ngayon ay nasa ika-5 serye na ng ating pag-aaral. At dito sa seryeng ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa bautismo ng banal na Espiritu. Paano tayo napuspos ng Espiritu? Bakit ang pagpuspos ng banal na Espiritu ay hindi lamang isang simpleng karanasang emosyonal? Anong uri ng karanasang ito? At sa huli, masiyasat natin ang mga katibayan na magpapatotoo sa isa sa napuspos nga ng Espiritu. Kaya dito sa seryeng ito, pinamagatang ang bautismo at pagpuspos ng banal na Espiritu. Subalit, bago tayo tumako sa pag-aaral, ay atin munang hilingan ang kapangyarihan ng Diyos mula sa itaas. Pastor, pwede po tayo kayo po ay manalangin. Mahabaging Diyos na nasa mga langit, sa sandali ng aming pag-aaral ay nais naming kayo po ang maging tanging magbigay ng kaunawaan at ng karunungan upang kung magkagayon, hindi lamang kami na tumatalakay, kundi ang mga nakikinig at sumusubaybay ng programang ito ang mapagpapala, tatanggap ng kaalaman at ng pagkaunawa upang kung magkagayon, hindi lamang dunong mula sa salita, kundi ang karanasan na makaulayaw ang banal na Espiritu at maging sentro ng aming kapangyarihang magtagumpay sa araw-araw na buhay. Pagpalain ang bawat isa na kasama naming sumusubaybay ng programang ito. Makasumpong nawa kami ng mga pagpapala at ibayo pang mga kapayapaan ng kaisipan at ganun din naman ang katiyakan ng kaligtasan ng aming mata mo mula sa aming pag-aaral sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Dito po sa ating pag-aaral, ito ay binigyan ng napakagandang susing talata na masusumpungan sa Juan Kapitulo 10, talatang 10. Ang sabi po dito sa tala ay ganito: ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng may kasaganaan. Ayan, Pastor, napakaganda ng susing talata at nais kong inyong papansinin. Marahil ay sasabihin ninyo, banal na Espiritu ang ating pinag-uusapan, pero yung susing talata, hindi naman nabanggit ang banal na Espiritu. Kundi mapapansin ninyo na ang Kapitulo 10 ng Juan, Pastor, ay tungkol doon sa tinuro ni Jesus na siya yung pintuan ng mga tupa. Yan. Meron siyang mga tupa. Yan, yung mga tupa ay kumakatawan sa mga lalaki at babae na sumusunod at tumanggap sa kanya bilang tagapagligtas, Pastor. At ang sabi dito sa ating susing talata, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Ano ang purpose ng ating Panginoon nang siya'y naparito sa lupa? Ididiin natin ang isang bagay, ang magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan dito. Bakit? Ang taong nasa kasalanan, Pastor, siya ay patungo sa walang hanggang kamatayan. Pero nang dumating ang Kristo at nagsakripisyo para sa atin, yung tutugon doon sa sakripisyong iyon, siya ay magkakaroon ng buhay. Lilipat, ang sabi ni Pablo, mula sa
kamatayan sa isang kagilagilalas na buhay at yung buhay na yon ay puno ng kasaganaan. At dito sa talatang ito, ating makikita, papasok yung role ng banal na espiritu kung paano tayo magkakaroon ng buhay at paano magiging sagana ang ating kabuhayan. Kaya nga, gusto ng ating Panginoong Hesus, bigyan tayo ng buhay sang-ayon sa kanyang panukala. At ito ay makakamit ng bawat isa kung kilala natin ang Panginoong Hesus. Subalit, napakahirap makilala siya kung hindi tayo papatnubayan ng banal na espiritu. Alam natin ang ating Panginoong Hesus, siyang manlalalang ng lahat ng buhay at tanging daan sa walang hanggang buhay. Dito pumapasok ang kahalagahan ng banal na espiritu na siyang lubos na paraan na kailangan natin upang makilala ang ating Panginoong Hesus. Pero anong seremonya ng pagtanggap ang kailangan natin kasama sa bautismo ng banal na espiritu? Ayan, Pastor, maganda yung katanungan rites of initiation. Ayan. Pag pumapasok tayo sa isang grupo o ano pa mang mga, meron yung initiation na sinasabi, lalong-lalo na yung mga nasa fraternity, meron silang rites of initiation. Hindi natin dinidiin na yung mayroong paddling or what. Hindi yon. Kundi meron yung bago katanggapin, ay meron kang dapat gawing gagampanan na dadaanan ito ng para ikay maging kaanib at maging ito'y mahalaga para sa iyo. Sa banal na espiritu, Pastor, dito sa Marcos Kapitulo 1:8, ating baybayin ang ilang mga talata. Ayan. Kasi ang pinag-uusapan natin ay ang bautismo at ang pagkapuspos ng banal na espiritu. So tatalakayin natin dito yung talatang 8 ng Marcos 1, Pastor. Dito sa Marcos 1, talatang 8, ay ganito po ang sinasabi. Binautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo. Ayan, Pastor, ito yung initiation rite. Sa atin, sa loob ng iglesia, bago pagpupasok ang isang bagong kaanib, ano ang ating gagawin? Babautismuhan siya sa tubig. Sa tubig. Yan. Ang ibig sabihin, ito yung public manifestation, yung pagpapakita sa publiko na kanya nang iiwan yung kanyang dating pagkatao, yung kanyang mga dating likas, at siya ay ililibing. Yan. Kaya nga, immersion ilulubog na simbolo ng kanyang kamatayan, yung sa tubig at siya ay babangon na isang bagong nilalang. Yun yung simbolo noong pagkabautismo sa tubig. Ayan. So, sa banal na espiritu, Pastor, ang kalakip din ito ay sabay ito. Hindi pwede sana na ito ay magkahiwalay. Meron yung binabautismuhan kasi sa tubig, pero hindi nabautismuhan sa banal na espiritu. Ang leksyon natin idinidiin na dapat yung babautismuhan sa tubig, babautismuhan din at tatanggap ng banal na espiritu. Now, dito sa mga gawa, Kapitulo 1, talatang 5, Pastor, ating pansinin. Sa sulat ni Dr. Lucas, Gawa 1:5. Gawa 1, talatang 5. Sapagkat si Juan ay nagbautismo sa tubig, subalit hindi naaabuti ng maraming araw mula ngayon na kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo. Ayan, narito, Pastor. So, dalawang klaseng bautismo ang tinuturo dito. Yung bautismo sa tubig at saka yung bautismo sa Espiritu. Lilinawin natin, Pastor. Yung bautismo sa tubig, lalong-lalo na yung bautismo na pinangungunahan ni Juan Bautista, ito yung baptism by repentance. Ayan, binibinyagan sa pagsisisi. Ang ibig sabihin, yung tao ay magsisisi sa kanyang kasalanan, kaya nga siya ay babautismuhan. Anong ibig sabihin ng pagsisisi? Yung repentance. Ito yung pagbabago ng isip, turning back. Yung ikaw ay magbabago na, yung maling daan na yung tinatahak, ikaw ngayon ay tatahak na dun sa tamang daan at susunod ka na sa ating Panginoong Hesus. Kalakip noon, yan, pag binautismuhan ka sa tubig, dapat tanggapin mo rin ang banal na espiritu, Pastor. Yan. So, ang isa sa nakikita kong suliranin, pwede bang mangyari na hindi mo maranasan yung bautismo sa tubig, pero naranasan mong bautismohan ka ng banal na espiritu? Ayan, Pastor. May mga instances ba, ibig sabihin? Now,
merong instance na nabautismuhan sa tubig pero hindi nabautismuhan Sa Espiritu. sa Espiritu. At meron din, ako'y naniniwala, na nabautismuhan sa Espiritu na hindi nabautismuhan sa tubig. Bibigyan kita ng example, yung lalaking naroon sa krus. O hindi na siya nabautismuhan sa tubig, pero siya kaya ay nabautismuhan ng Espiritu. O dahil nagsisi siya, tinanggap niya ang ating Panginoong Hesus na tanging daan para siya makapunta doon sa kaharian ng langit pagdating ni Hesus. Ayan. Kaya nga sabi ni Hesus, makakasama kita sa paraiso. Hindi nung oras na yon, kundi sinisigurado ng ating Panginoong Hesus na nung oras na yon, nang tanggapin niya si Hesus na tanging daan, ay meron siyang pag-asa pagdating ni Hesus ng ikalawa na siya makakarating doon sa kaharian ng langit. So napakahalaga na maunawa nitong instruction ng Panginoong Hesus para sa kahalagahan ng bautismo ng banal na Espiritu. Dahil sa the moment na ikaw ay bautismuhan ng banal na Espiritu, ito'y katiyakan na nagagawa ang banal na Espiritu sa iyong buhay. Ayan. So, Pastor, yun ang ideal. Nais kong inyong pansinin na pag binautismuhan ka, kaya tayong mga nagbabautismo, Pastor, sasabihin nila, bakit kayong mga Adventista parang medyo matagal, kinakailangang doktrinahan, nagpa-practice na sa church, nagbibigay na ng ganito, dumadalo na sa mga pagpupulong. Sabi nila, bakit ang ano naman pag nanampalataya, bautismo mo. Kasi hindi meron dapat pagbabago na nangyayari sa kanyang buhay kung tinanggap niya si Kristo. Hindi natin makikita yun, Pastor. It's something inside, dun sa kanyang isip at puso, yung pagtanggap kay Jesus. Yan. So, yung bautismo ng banal na Espiritu ay kalakip noong pagsisisi at pagtanggap kay Jesus. Hindi pwedeng mahiwalay itong dalawang ito. Yung pagsisisi sa ating mga kasalasan ng taimtim at yung pagtanggap kay Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, doon lalakip na tayo'y tatanggap ng banal na Espiritu. Ng banal na Espiritu. Ano naman kung halimbawang hindi ka nabautismuhan ng banal na Espiritu? So anong magiging katayuan natin? Ayan. Now, Pastor, sasagutin na kita pero pupunta tayo doon mamaya, doon sa bandang huli ng ating pag-aaral. Merong tatlong klase ng mga tao sa banal na kasulatan. Una, yung tinatawag na natural man. Itong natural man, ito yung tao na ipinanganak na makasalanan. Walang Kristo sa kanyang buhay. Pero yung dalawang klase pa ng tao, yung carnal man, at saka yung spiritual man, Pastor, ito'y tumanggap kay Kristo bilang kanilang sariling tagapagligtas. Pero, yung carnal man, ang kanyang pinangunguna sa kanyang buhay ay ang kanyang sarili, self, ang nasa sentro. At yung spiritual man naman, ito yung tao na tumanggap kay Kristo at si Kristo na ang namumuhay sa kanyang buhay at hindi ang kanyang sarili ang nangunguna. So papansinin mo, Pastor, na kung hindi mo tanggapin ang banal na Espiritu, ikaw ay karnal. Karnal. Yan. Meaning, ang nangunguna sa iyo, yung makalaman. Yung mga gusto ng laman, yun ang... Pero Kristiyano yan, Pastor. Tinanggap si Jesus, pero si Kristo, hindi siya ang nagkukontrol ng kanyang buhay. So sa makatuwid, isang bagay na ipinakikita ng ating Panginoong Hesus na ang tunay na buhay ay nakakamit sa pamamagitan ng paggawa ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Tama yun, Pastor. Ngayon, kapag sinabi mo naman, kasi may mga terminolohiya dito na nililiwanag lang natin. Kanina pinag-uusapan natin yung bautismo. Ngayon naman ay ating tingnan yung terminolohiya na ginamit na pagpuspos ng banal na Espiritu. So anong ibig sabihin naman nung mapuspos tayo ng banal na Espiritu? Maganda yun, Pastor. Bumasa tayo ng ilang mga talata sa sulat ni Pablo at sa sulat ni Lucas. Efeso 5:18, Pastor. Efeso Kapitulo 5, talatang 18. So ang sabi po ng talata, huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Ayan, mapuno ng Espiritu. Ayan. Pag sinabi mong mapuno o mapuspos, ay parang isa kang container. Pupuspusin kakargahan. Yan. Now, tingin pa tayo ng isa. Roma 8:9. Bago natin ipaliwanag kung anong ibig sabihin niyang mapuspos. Roma 8, ang talata ay 9. Roma 8, talatang 9. Ang sabi po dito sa tala ay ganito.
Ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos, subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Ayan, babalik tayo doon sa punto kanina. Ang Kapitulo 8, Pastor, ng Roma, dito yung concept ng adoption. Oh. Yung paano tayo nagiging kabahagi ng sambahayan ng Diyos. We are being adopted through Christ. Ayan, yung concept ni Pablo rito na tayo ay ina-adapt. Ayan. At pag in-adapt ka, ikaw ay dapat ay puspos ng banal na Espiritu. Now, didiretsuhin ko kung anong ibig sabihin ng mapuspos ng banal na Espiritu. May tatlong bagay. To be controlled, to be empowered, and directed by the Spirit of God. So, tatlo lang, Pastor. Kontrolado ka. Kontrolado, empowered, Oo, binibigyan ng ka ng kapangyarihan, at control, empowered, directed, Oo, pinangungunahan. Ayan. So, pag sinabing puspos, sino nang pinangungunahan? Sinusundan natin, hindi yung banal na Espiritu ang sumusunod sa atin, kundi siya yung nagbibigay ng direksyon kung ano yung ating mga tatahakin. Yung Espiritu, yung tinig na nangungusap sa magitan ng ating konsyensya. Ito po yung sabi doon sa Roma, Hebreo Kapitulo 9, talatang 1, Pastor. Ating pansinin. Kasi kung minsan ay, paano tayo napupuspos? Nangungusap yung banal na Espiritu. Ayan. Ang sabi rito ay, pansinin natin. Hebreo 9, talatang... Roma 9, 1, Pastor. Roma, Kapitulo 9. Nasa Roma tayo kanina. Roma 9. Kabilang kapitulo lang. Karugtong din ng Roma 8. 9, Kapitulo 1. 1. Sabi po dito ay, sinasabi ko ang katotohanan na kay Kristo. Hindi ako nagsisinungaling. Ito'y pinatotohanan ng aking budhi sa pamamagitan ng Espiritu Ayan. Santo. So, paano nagwo-work yung banal na Espiritu, Pastor? Yung pagkapuspos, yung ating konsyensya. Budhi. Ayan. Yung banal na Espiritu ay papasok sa atin. Pag nabautismuhan niya tayo, pangungunahan niya tayo at mangungusap siya, give direction, empower, and control through our conscience. Yan. So, paano yun? Nalalaman natin yung hindi tama. Okay. Ayan. So, yung hindi tama ay anong mangyayari? Hindi natin gagawin. Alam na, yung mga katotohanan, pagka tayo'y tumanggap ng mga katotohanan, ito'y mangingili na ako. Sinong nagturo nun? Banal na Espiritu na tama yun. Idadirect ka niya doon sa mga tamang mga aral sapagkat ito yung prueba na He is now filling us. Siya na yung pumupuspos sa atin. So ito yung napakahalaga na dapat nating sundan. Sapagkat ang isang mananampalataya, kung siya hindi mapuspos ng banal na Espiritu, mananatiling hiwalay siya sa panukala ng ating Panginoon. So sa makatwid, nais din nating malaman, pagka ba ikaw ay napuspos ng banal na Espiritu, ito ba'y hindi na minsan lang gagawin sa iyo o ito? Ayan, may mga nagtuturo, Pastor, na yan, minsanan lang yan. Kaya nga may mga seremonya pa silang ginagawa na ikaw ay mapupuspos ng banal na Espiritu. Pero tayo, hindi tayo naniniwala sa ganon. Sa atin, ay dito sa mga gawa, Kapitulo 13, Pastor, talatang 32. Tingnan natin yung tala ni Lucas. Gawa 13:32. Gawa 13, talatang 32. Sabi dito, ipinangangaral namin sa inyo ang mabuting balita ng pangako ng Diyos sa ating mga ninuno. Ayan, dito sa talatang ito, mapapansin ninyo, Pastor, na yung pangangaral dito, bakit pag nangaral, minsan lang, Pastor? Hindi eh. Yan ay, pag nangaral tayo, bakit pagka tayo ay naging Kristiyano na at naging Adventista na ay tama na? Hindi na tayo makikinig ng mga pangangaral sa kapila. Hindi. Ongoing yun eh. Kaya ang ibig sabihin, Pastor, yung pagpuspos ng banal na Espiritu is ongoing. Nagpapatuloy na pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos na ipinangangaral. Ang basis noon ay yung salita ng Diyos. Huwag natin kalilimutan yun, Pastor. Napaka-closely linked yung pagkapuspos ng banal na Espiritu at sa pangangaral at pagtanggap ng mga katotohanan na mula sa salita ng Diyos. So ibig sabihin, dapat natin hangarin ito na hindi lamang minsan ang pangyayari, kundi ito'y paulit-ulit na dapat nangyayari sa buhay natin. Daily experience ito, Pastor. Daily. Yan. Kaya nga sabing gano'n sa ating leksyon, ito'y
pagpuspos na kailangang nauulit upang ang bawat bahagi ng ating buhay ay mapuspos ng kanyang presensya. Yan. So Tama sa yun. makatuwid, napakahalaga itong dalawang bagay na pinag-aaralan natin, yung mabautismuhan at mapuspos ng banal na Espiritu sa katiyakan na siya'y gumagawa sa buhay natin upang yung presensya ng Diyos ay laging naroroon. Ayan, gusto kong binanggit ninyo yung salita, Pastor. Gagamitin na natin. Pagka tayo nagbabautismo, immersion. Okay. Itong banal na Espiritu, Pastor, immersion din. Hindi pwedeng iba, hindi pouring, hindi sprinkling, kundi immersion din saan? Sa tubig, yung sa bautismo sa tubig, siyempre sa tubig, ilulubog. Ito naman, immersion in the presence of God. Okay. Yung presensya ng Diyos, dapat laging nadadama natin. Nandoon tayo, yun ang bumabalot sa lahat ng ating karanasan. May trabaho tayo, mag-asawa tayo, magpalaki ng mga anak, magtayo ng tahanan, magkaroon ng business, lahat yun dapat ilulubog, mapupuspos ng banal na Espiritu ang lahat ng bahagi ng ating pagkatao at ng ating pamumuhay. Yun ang ibig sabihin ng bautismo sa banal na Espiritu. So kaya ang mga ito ay umaakay sa atin na sa katiyakan na dapat mamalagi sa ating buhay ang banal na Espiritu. Pero ano ang mga kondisyon Ayan. para tanggapin natin ang banal na Espiritu upang mamalagi sa buhay Ayan. natin? Gawa Kapitulo 2. Alam nyo, ang aklat ng gawa ay aklat ng gawa, hindi ng mga apostol, kundi gawa ng banal na Espiritu sa buhay ng mga apostol. Kung minsan ang title ng Acts, Acts of the Apostle. Hindi. Acts of the Spirit working in the lives of the apostles. Ayan. Dito, Kapitulo ang talata ay Kapitulo 2, 37 at 38, Pastor. Nang marinig nila ito, nasakta ng kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, "Mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin?" At sinabi sa kanila ni Pedro, "Magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Ayan, Pastor, narito, very clear yung pagkakasunod-sunod. Nang mangaral si Pedro sa Gawa, Kapitulo 2, mapapansin ninyo, nangaral siya dyan, maganda yung kanyang ipinangaral, mahaba yung kanyang sermon dyan, yung mga taong nakikinig were pricked. Ang ginamit na salita sa 37 ay nasaktan. Hindi naman nasaktan, kundi ang ibig sabihin ay yung kanilang damdamin ay natimo, nasaling. Ayan. At anong nangyari? Ang sabi rito ay nagtanong sila, anong gagawin namin? At binaybay ni Pedro yung procedure. Unang-una, magsisi. Ikalawa, pagkatapos na magsisi, o anong pagsisihan? Siyempre yung kanilang mga kasalanan na nagawa sa isip man o sa gawa. At pagkatapos, mabautismuhan. Ito yung sa water. At pagkatapos noon, tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So, dito, Pastor, ay makikita mo, ang unang requirement ay pagsisisi. Repentance. Ano ito? Pagbabago ng ating isip. Pagsunod at pagsuko ng ating lahat-lahat sa Panginoon at pabayaan mong yung kalooban niya ang matupad sa atin. Hindi na yung nais mong tahakin ang tatahakin, kundi yung kalooban niya na, not my will but thine be done. Yung kalooban na lang Diyos, yun ang magiging pangunahin na dapat nating gawin sa ating buhay. Kaya nga, kapag tayo ay nagsisisi, nakakaramdam tayo ng pagkalungkot dahil natatakot tayo sa bunga ng ating kasalanan. Tama yun, Pastor. So kaya minarapat na maunawaan natin sa pamagitan ng mga tala sa Biblia ang napakahalagang gawain ng banal na Espiritu na ang unang kondisyon, walang iba kundi ang tunay na pagsisisi. Pero ibaligtad natin yung katanungan, bakit kaya hindi natin matatanggap ang banal na Espiritu kapag hindi tayo nagtitiwala sa Diyos? Ayan, maganda yan, Pastor. Bakit hindi natin tatanggapin yon kung hindi tayo magtitiwala sa Diyos at sa Kanyang salita? Galatia 3:14, Pastor. May dalawang talatang nais kong ating pansinin sa sulat ni Apostol Pablo sa Galatia, Kapitulo 3, ang talata ay 14. Ang sabi po dito, upang kay Kristo Jesus ang pagpapala ni Abraham ay dumating sa mga hintil
upang ating tanggapin ang pangako ng Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Ng pananampalataya. Ang sabi rito, Pastor, upang sa mga Hentil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus. Ano yun? Ito yung kaligtasang kanyang iniaalok. So ang starting point ng pagkapuspos ng Banal na Espiritu ay yung pabalita ng kaligtasan. Huwag nating iano yun. At nasan yung pabalita ng kaligtasan? Ay nasa salita. Nasa salita. Dito pinangangaral nasa salita. Dito sa Santiago 1, Pastor. Tingnan natin. Santiago 1, 6 hanggang 8. Santiago Kapitulo 1, 6 hanggang 8. Ang sabi po dito, ngunit tumingi siyang may pananampalataya na walang pag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na hinihipan at pinapadpad ng hangin, sapagkat ang taong iyon ay hindi dapat magakala na siya ay tatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon. Siya ay isang taong nagdadalawang isip, di matatag sa lahat ng kanyang mga lakad. Ayan, narito, Pastor. Isip Oo. Pagka dumating ang pangangaral ng salita ng Diyos, Pastor, sino ba ang nagpapasya? Di ba dito? Ang isip. Ayan, ang isip ang nagpapasya. Tatanggapin ko ba ang katotohanan? Yan. Pag tinanggap mo ang katotohanan, magkakaroon ng pagbabago sa ating buhay. At unti-unting mababago yung ating buhay at ang Banal na Espiritu ang gagawa para tayo ay sumunod sa kanyang banal na kalooban. Ayan. So, isa pang bagay na nakita natin, ginamit natin yung talata na mula dito kay Santiago, yung salitang humingi siya may pananampalataya. Bakit kaya yung matyagang manalangin o yung matyagang pananalangin ay gumagawa ng pagkakaiba sa buhay ng tao? Ayan, Pastor, napakaganda niyan. Tingnan natin ang tala dito sa Kapitulo 11 ng Lucas. Ang talata ay 8 hanggang 10 at 13. Sinasabi ko sa inyo, bagamat hindi siya bumangon at magbigay sa kanya ng anuman dahil siya ay kanyang kaibigan, ngunit dahil sa kanyang pamimilit, siya'y babangon at ibibigay ang anumang kailangan niya. At sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakakita, tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat tumihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakakatagpo at ang tumutoktok ay pinagbubuksan. 13. Kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya? Ayan, hinihingi, Pastor. Yung palang pagpuspos ng Banal na Espiritu, dapat lakipan, hindi lamang ng pagsisisi, hindi lamang yung pagkabautismo at pananampalataya sa tubig, kundi hihingi sa pamamagitan ng panalangin. So malinaw, ito isa sa mga requirement. Kagaya ng sinabi mo, yung taimtim na pananalangin, yung paghingi natin na tayo'y baguhin ng Diyos at ang kanyang kapangyarihan ang siyang bumalot sa ating buhay, ito yung isa sa mga kondisyon para tanggapin natin ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu. Kaya dapat na napakahalagang matutuhan yung maging masigasig ka, ikay masikap, at isinusuko mo yung iyong sarili sa pagiging papanalanginin. So kaya nga dito ay pinakikita ho yung ating sa ating pag-aaral na ang banal na Espiritu ay hinihingi din natin. Ayan. So hinihingi yan, Pastor. Na ang ibig sabihin, hindi isang bagay ang banal na Espiritu, kagaya ng una nating pinag-usapan, kundi isa siyang kaibigan. Isa siyang comforter, isang one who stands alongside, yung Parakletos na didiscuss natin noon. Hihingin din natin. Hindi basta siya pupunta na lamang at, sige, tutulungan kita. Hindi. Nais niyang tayo'y humingi ng kanyang tulong at ibibigay ng Diyos ang kapangyarihan para yung kapangyarihang nasa banal na Espiritu magamit kung tayo ay magpapakontrol, ano yung sabi natin kanina? Control, directed, and empowered. Ito yung kinakailangan na gawin ng isang tao, yung ating pag-submit sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. So, sinasabi natin kanina na ang kondisyon ay pagsisisi, yung ating pananampalataya. Ngayon, yung pananalangin, bakit ang lahat ng ito ay may malaking kaugnayan tungkol sa pagsunod sa salita ng Diyos?
bilang kahalagahan sa pagtanggap ng banal na Espiritu. Ayan. Kasi ang banal na kasulatan, Pastor, ito yung naglalaman ng mga bagay na babago sa atin. Gusto kong tunghayan natin ang isang talata sa 1 Pedro, Kapitulo 1, Pastor. 1 Pedro, Kapitulo 1. Ayan. Ang talata ay 21 at 22. Ayan. Dito po sa talata, ang sabing ganoon, sa pamamagitan niya ay nananampalataya kayo sa Diyos na bumubuhay sa Kanya mula sa mga patay at sa Kanya'y nagbigay ng kalwalhatian, kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nakatuon sa Diyos. 22. Ngayong nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, kaya't kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa. Mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa Pastor, dalisay narito ang na talata, puso. ang sabi ay, nilinis ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pagtalima sa katotohanan. Ayan. So, ano yung katotohanan? Yung salitang ating tinanggap. Kung babaybayin mo yung mga talatang susunod dyan, ihinahambing pastor at kinote pa sa lumang tipan kung ano yung salita ng Diyos. So, yung salita ng Diyos ay makapangyarihang instrumento na gagamitin ng banal na Espiritu para ma-purify yung ating mga kaluluwa at mga buhay. Siya yung magwo-work sa atin. Hindi na ang ating Panginoong Hesus ang may trabaho nito. Yan. Ang Panginoong Hesus, yung mapatawad ang ating kasalanan, yun ang role niya. Pero yung pag-purify ng ating kaluluwa sa pagitan ng salita at ng katotohanan, gawain na ng banal na Espiritu. Ng banal na Espiritu. Kaya napakahalaga yung pagtanggap sa banal na Espiritu. Pero yun hubang pagtanggap sa banal na Espiritu ay hindi ba ito ay isa ring gawain ng banal na Espiritu sa iyong buhay? Ayan, maganda yung tanong, Pastor. Yung bang pagtanggap o sasabihin natin yung katotohanan, pag tinanggap natin, okay, gagawa ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. Ayan. I-represent yung katotohanan. Ayan. Narito ang katotohanan, binasa, magwo-work siya sa ating banal, ipapakita niya yung mga opsyon. Pero, Pastor, papansinin niyo na tao yung magpapasya kung tatanggapin o hindi yung mga katotohanan na pinapahayag. Pwede mong i-resist yung sinasabi ng banal sa Espiritu na maliit na tinig na ito ang daan, lumakad ka rito. So, sino yung magpapasya? Yung tao sa kanyang kaisipan ang magpapasya na pinapatnubayan. Hindi yung Espiritu ang magpapasya para sa kanya sa pagtanggap ng katotohanan. Yeah, meron kasing mga pag-aaral na sinasabi, the moment na isinuko mo ang iyong sarili sa Panginoong Hesus, so ito yung pagbubukas mo ng iyong buhay para gumawa yung banal na Espiritu sa iyo para noon masunod mo yung mga salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi mo magagawa na tanggapin ang banal na Espiritu kung wala ka ring kapangyarihan para tanggapin siya. Ayan, Pastor, ayaw nating ma-misunderstood na ang banal na Espiritu, hindi lang ito isang kapangyarihan. Kasi parang mangyayari dyan, parang kapangyarihan lang. Hindi isa itong persona na dapat mong, kung gusto mong maging kaibigan, kaya ikaw, kung kayo merong lalapit sa iyo na makikipagkaibigan, pwede kang mag-decide na hindi. Yan. At yun ay kapasyahan ng personal ng tao na bagamat yung taong iyon ay kagaya tayo, makasalanan tayo, ang ating kaisipan ay corrupt at hindi naka-incline sa pagsunod sa Panginoon. Pero kung tinanggap mo na papansinin mo, Pastor, yung trend ng iyong sinabi kanina, yung tumanggap kay Kristo, yan. Nilinis na siya. Yung isip niya at yung buong pagkatao niya, nilinis na. So, makakapagpasya na ba siya ng tama? Yes, dahil na kay Kristo na siya. Hindi na nga si Kristo, sabi sa Galatia 2:20, ang gumagawa, kundi sino na ang nagpapasya? Si Kristo, yung impluensya ng tama siya. Pero anong kaisipan yun? Yung kaisipang binago ni Kristo nang iligtas niya tayo, yun na ang magpapasya. Kaninong kaisipan yun? Hindi kaisipan ni Kristo, kundi kaisipan ng tao na isinuko kay Kristo. Okay. So sa makatuwid, ngayon, yamang tayo ay malinis na, so ang banal na Espiritu ang siyang kumukontrol ng buhay natin para naiintindihan natin to lahat, at siya rin ang siyang
nangangasiwa at nagbibigay kapangyarihan, at ito yung nagiging dahilan kung bakit natin nagagawang sumunod sa salita ng Diyos. Tama yun, Pastor. Dahil dito sa pag-aaral na ito, nakikita natin, wala tayong kakayanan na sundin yung salita ng Diyos kung wala ang banal na Espiritu. Tama yun. Kung sa tayo buhay lang, natin. hindi natin kaya, Pastor. Oo. Pero kung nakay Kristo na tayo, yun ang punto okay. doon eh. Mhm. Okay. Yung nakay Kristo, doon makakagawa yung banal na Espiritu. Yan. Yung iniligtas na ni Kristo. Kasi ang prerequisite para ma-avail natin yung buong kapangyarihan ng banal na Espiritu na ipinangako ng ating Panginoong Hesus ay yung tayo maligtas sa ating mga kasalanan. Unang-una sa lahat. So, hindi kaya nagiging mahirap itong bagay na ito sa buhay ng isang tao dahil sa kagustuhan mo talaga na sundin yung salita ng Diyos at gusto mo rin ang banal na Espiritu gumawa sa buhay mo. Pero ang malaking suliranin, ikaw ay naroon pa rin sa karumihan. So kaya nga sinasabi natin napakahalaga yung iwasan ang lahat ng karumihan. Dahil isa na namang kondisyon ito na pwedeng hindi tayo mapuspos ng banal na Espiritu. Okay. Tanghayan natin, Pastor, ang sinulat ni Judas, Jude. Iisang kapitulo ang Jude at ang talata ay 18 hanggang 21, Pastor. Dito Ating sa tunghayan. Judas, talatang 1, Kapitulo 1 Kapitulo 1, talatang 18, hanggang 21. sapagkat sinasabi nila sa inyo, magkakaroon ng mga manlilibak sa huling panahon na lumalakad ayon sa kanilang sariling masasamang pagnanasa. Ang mga ito ang lumilikha ng pagkakabahabahagi, mga taong makamundo na mga hindi nagtataglay ng Espiritu. Ngunit kayo, mga minamahal, patatagin ninyo ang inyong mga sarili sa inyong kabanal-banalang pananampalataya, manalangin sa Espiritu Santo. 21. Ingatan ninyo ang inyong sarili sa pag-ibig ng Diyos na inyong hintayin ang habag ng ating Panginoong Hesus tungo sa buhay na walang hanggan. Narito, Pastor, hindi natin pwedeng paghiwa-hiwalayin eh. Mm. Pag tinanggap ang Panginoong Hesus bilang Yeah. tagapagligtas, ayan, susunod tayo sa Kanya. Hindi Espiritu ang susundan eh. Kundi yung kanyang salita at ang kanyang mga aral ang ating susundin. Gagawa ang banal na Espiritu, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan na sumunod doon. Lalayo tayo doon sa mga karumihan. Yan o, yung mga binanggit sa 18 at 19 na kagaya ng mga taong na walang itaglay na Espiritu. Ayan. Sa 2 Timoteo 1, Pastor, tingnan natin ang tala ni Pablo tungkol dito. Dahil dito ay pinaalala ko sa iyo na pagningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng pagpipigil sa sarili. Ayan, Pastor, napakaganda ng talatang ayong binasa na ang banal na Espiritu, pagkatapos na tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus, ang sabi doon ay binigyan tayo ng Espiritu hindi ng katakutan kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at ng kahusayan. Ito yung dumarating sa atin pagka na kay Kristo na tayo. Maganda yung puntong nais mong ating tumbukin kanina, Pastor. At yun ay yung punto na bago natin tanggapin si Kristo. Ano ang role ng Banal na Espiritu? Oo. Ayan. Yung Banal na Espiritu, influencing role. Anong ibig sabihin? Tayo yung kanyang hinihimok na tanggapin ang Kristo. Hindi controlling, hindi directing, hindi pa tayo filled eh. Ayan. Pero influencing, ini-influensyahan niya tayo para tanggapin si Kristo. Pero pag tinanggap na natin si Kristo, itong mga ito, kapangyarihan, pag-ibig at ng kahusayan, dumarating na ito nakalakip noong pagkapuspos ng Banal na Espiritu. So maliwanag na itong ating talakayan na kung saan ang banal na Espiritu ay humihimok sa atin para tanggapin ng Panginoong Hesus, hindi yung siya yung kailangan natin, bigyan tayo ng kapangyarihan para tanggapin ang Panginoong Hesus. Hindi. So sa makatuwid, sa pamamagitan nito, na tututunan natin, na unawaan natin ang kahalagahan na mapuspos tayo ng banal na Espiritu upang sa ganoon, yung buhay natin ay maging akma sa pagnanais ng Diyos. Or else, kapag wala ang banal na Espiritu sa buhay natin, hindi natin kayang iwasan
ang mga karumihan na dala ng sanlibutan. So ngayon, tingnan natin, paghambingin natin ang pagkakaiba. Kasi sinasabi natin kanina na ang banal na Espiritu, ginagawa niya ang buhay natin na nakasentro sa ating Panginoong Diyos. So ano ang pagkakaiba ng buhay na nakasentro sa sarili at pamumuhay na nakasentro kay Kristo? Ayan, Pastor, magandang linawin natin. Parehong Kristiyano yon. Yan. Parehong tumanggap kay Kristo yan, dalawang yan. Yeah. Pero yung isa, karnal. Yun yung term natin. Ito yung self-centered, nakasentro sa kanyang sarili. Yung namang spiritual man, ito yung pinangungunahan ng banal na Espiritu. At dito sa sulat sa Galatia Kapitulo 5, ayan, ating tunghayan yung paghahambing at pagkakaiba noong self-centered at saka noong Christ-centered o Spirit-filled. Galatia 5, ang talata ay 16 hanggang 26, Pastor. Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu, at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa, upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Subalit kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, kayo ay wala sa ilalim ng kautusan. Ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman, ang mga ito'y pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, alitan, pagtatalo, paninibugho, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkabahabahagi, mga pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at ang mga katulad nito. Binababalaan ko kayo gaya ng aking pagbabala noong una sa inyo, na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyatiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan, at pinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman sa nakasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Kung tayo nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, lumakad din tayo sa patnubay ng Espiritu. Huwag tayong maging palalo na ginagalit ang isa't isa at naiinggit sa isa't isa. Yan, narito si Pablo, Pastor, sa mga kapatid sa Galatia. Ito'y sulat niya sa Galatia. May mga Kristiyano, mga tumanggap kay Kristo, dalawang grupo. Yung lumalakad sa laman at yung lumalakad sa Espiritu. Ayan. Yung lumalakad sa laman ay ito yung self-centered. Ang ibig sabihin, ang naghahari sa kanila, ang namumuno sa kanila at nagiging pangunahin ng nagpapasya sa kanilang buhay, yung kanilang sarili. Yun namang isa, yung Spirit-filled, ang Espiritu ang pumapatnubay sa kanila. Now, baybayin natin ang ilang mga pagkakaiba na idiniin sa ating leksyon, ha? Itong self-centered na tao, Pastor, ang gustong-gusto niya, yung gumawa ng kasalanan at hindi making kaaya-aya sa Diyos. Okay? Yun namang nasa spirit control, mapapansin niyo na ang gusto niya yung mga spiritual na bagay at mga nagbibigay ng kalwalhatian sa Diyos. So, yung isa ay yung nakaka-please sa Kanya, yun namang kabila, yung nakaka-please sa Panginoong Diyos. Ikalawa na ating mapapansin ay controlled by simple passion. Anong ibig sabihin? Ito yung kagustuhan ng ating laman. Ito yung gustong-gustong gawin. Kaya nga yung mga binanggit dito at binaybay na mga karumihan, pakikiapid, pagsamba sa Diyos-Diyosan, itong mga ito, Pastor, ito yung mga gusto ng laman na gawin. Yun namang kabila ay iba naman, yung bunga ng Espiritu ang nakikita sa kanilang mga kabuhayan. Ito yung nais ng Diyos na makita sa ating mga kabuhay. Hindi yung fruit ng kasalanan, kundi fruit ng banal na Espiritu. Papansinin niyo, Pastor, ay singular. Bunga, hindi mga bunga ng Espiritu. Iisa lang yung bunga, Pastor. Ang Espiritu may bungang iisa, pag-ibig. Magagawa natin ang lahat ng bagay dahil may pag-ibig tayo sa kapwa at sa Diyos. Ito'y napakahalagang bahagi ng ating Kristiyanong pamumuhay. Subalit, ang isang bagay na tinitingnan natin, tayo walang kakayanan para makalayo doon sa
pagiging makasarili. So kaya nga, ano yung mga panuntunan na dapat nating isaalang-alang upang sa ganon, hindi tayo nabibihag nitong mga bagay na ito Dito o sa pagiging makasarili. Dito sa Efeso, Pastor, magandang basahin natin yung mga talata. Efeso 5, ang talata ay 1 hanggang 9. Efeso 5, talatang 1 hanggang 9. Kaya kayo'y tumulad sa Diyos gaya ng mga anak na minahal, at lumalakad kayo sa pag-ibig gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin, at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Ngunit ng pakikiapid ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag sanang mabanggit sa inyo gaya ng nararapat sa mga banal. Gayon din ang karumihan at hangal na pagsasalita o pagbibiro na di nararapat, kundi ang pagpapasalamat. Kapagkat inyong nalalaman na bawat mapakiapid o mahalay o sakim na sumasamba sa Diyos-Diyosan ay walang mamanahin na kaharian ni Kristo at ng Diyos. Huwag kayong padaya sa mga salitang walang katuturan, sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Kaya't huwag kayong makibahagi sa kanila, sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon, lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. 9. Sapagkat ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwid at katotohanan. Yan, ang tanong mo kanina ay paano natin mapagtatagumpayan yung mga buhay sa laman at tayo mamuhay sa Espiritu. Ang sabi doon ay magsitulad kayo sa Diyos. Sa unang talata ng 5, at magsilakad kayo sa pag-ibig. So dalawa lang yung binanggit dito, Pastor. Sino ang ating magiging model? Sino ang ating tutularan? Ang ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoon. Hindi yung kapwa natin tao, hindi yung matanda sa iglesia, hindi yung pastor. Bagamat may mga ideal tayo na mga tapat na mga kapatid sa iglesia, pero kung minsan nagkakaroon ng pagbagsak at pagkakamali, ay tayo yung gumuguho yung ating pananaw dahil sila yung ating nagiging modelo. Pero dito, itinuutos na ang isang tao na pinuspos ng banal na Espiritu, magsisilakad ang mga ito sang-ayon sa kagustuhan ng Diyos at sa pag-ibig. At ang kanilang tutularan, Pastor, ang model nila, ang ating Panginoong Hesus. So, muli, ang dahilan kung bakit nagagawa nating lumakad sang-ayon sa kalooban ng Diyos ay sa pamamagitan ng paggawa ng banal na Espiritu sa buhay natin. So, dito ho sa ating pag-aaral, paano ho natin maipapakita yung biblical na kaisipan sa tunay na kalayaan? Ayan, kasi sabi nung iba ay hindi naman kayo malaya, ang daming bawal. Oo. Ayan, maraming bawal. Na yung naging Kristiyano na, kaya sabi niya, kayong mga Adventista ay nasa ilalim kayo ng bandage. Ang dami ninyong mga bawal. Ay tayo, Kristiyano na ngayon, libre ng lahat. Pwede na. Ay, hindi ganun ang concept eh. Dito sa 2 Corinto 3:17, Pastor. Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu, at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, mayroong kalayaan. Ayan. Ang sabi rito, kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, may kalayaan. Ano yung kalayaan na yon? Tingnan natin ang Galatia 5:1. Bumalik tayo dun sa mga talatang ating binasa kanina. Galatia 5, ang talata ay 1. Sabi po dito sa Galatia 5:1, para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, kaya't magpakatatag kayo at huwag pasakop na muli sa pamatok ng pagkalipin. Ayan, ano yung pagkaalipin dito? Yung kasalanan. Ano yung kasalanan? Yung gawa ng laman. Huwag tayong gumawa nung mga ginagawa na dati nating ginagawa nung tayo'y wala pa kay Kristo at hindi pa tayo pinapatnubayan ng banal na Espiritu. So sa makatwid, yung bautismo ng banal na Espiritu, pagkapuspos ng banal na Espiritu, mga ginigiliw, isang dakilang pagpapala sa ating lahat. So paano ho natin ito ibabahagi sa ating mga taga-subaybay yung pagpapahalaga sa pagpapalang ito? Pastor, kung minsan ang tingin ng iba ay napakaliit ng banal na Espiritu, mas mahalaga ang Panginoong Hesus. Dito sa ating paksang mga tinatalakay, mula pa nang pinasimulan natin ang serye ng ating pag-aaral,
ang nagliligtas ay ang ating Panginoong Hesus. Subalit, ang gumagawa sa likuran para tayo maligtas ay ang banal na Espiritu. Kaya nga sabi, supporting role. Ayan, supporting. Ang ibig sabihin, kung wala siya, ay hindi tayo makagagawa. Si Kristo, ginawa niya na yung trabaho niya nung siya mabayubay doon sa cross. Ang gumagawa ngayon para i-apply yung sakripisyo, pagkakatawang tao, pagbibigay ng bilang isang model si Kristo sa atin, yung kanyang salita na ating pinag-aaralan, ay sa pamamagitan lahat ng banal na Espiritu. So, pahalagahan natin ang role na ginagampanan ng banal na Espiritu at kinakailangan siguraduhin natin tayo'y napuspos at nabautismuhan ng banal na Espiritu, kalakip ng tayo'y magsisi at tanggapin si Kristo bilang sariling tagapagligtas. Amen. Mga ginigiliw, talagang napakabilis ang takbo ng ating mga panahon. Napakaganda nitong ating tinalakay tungkol sa banal na Espiritu, paano niya tayo ginagawang karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon na sa pagkakataong matanggap natin ang liwanag na ang pagpuspos ng Espiritu sa ating buhay ay tunay na napakahalaga. Ang tamang pag-unawa sa bautismo ng banal na Espiritu ay umaakay sa atin na madama ang matinding paghihirap ng kaluluwa kung wala ang pagpuspos ng banal na Espiritu. Gayunpaman, kung susundin natin ang mga biblical na hakbang upang mapuspos ng banal na Espiritu, tayo po'y nakatitiyak. Tatanggapin natin ang kalakasan at ang tunay na kagalakan. Ito yung pangako ng Diyos doon sa susing talata na binasa natin kanina. So maraming salamat po sa inyong pakikisama sa atin at tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos. Dakila po naming Diyos, aming Ama na nasa langit, labis ang aming pasasalamat sa banal na Espiritu na handang gumawa sa buhay namin kung ito ay aming tatanggapin na siya ang kumontrol at mga siwa ng buhay namin. Sapagkat tanging sa pamamagitan niya kami aakayin patungo sa buhay na nakasentro sa aming Panginoong Hesus. Nawa sana, Panginoon, pagharian ang buhay namin ng banal na Espiritu. Tulungan niyo kami sa araw-araw, sa bawat pagharap namin sa hamon ng buhay, nariyan ang kanyang kapangyarihan na gawin kaming mananagumpay. Pagpalain niyo ang lahat na sumusubaybay sa programang ito. Bigyan niyo po kami ng malusog na pangangatawan sa tuwid-tuwina at ihanda kami sa nalalapit na pagparito ng Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Sa muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong pakikisama sa amin. Huwag po sana kayong bibitiw para sa susunod na serye ng pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Zabat Jr. at si Pastor Nestor Ilioma nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay.